bakasyon na. Alam ko yung iba nasa bakasyon pa, na nasa probinsya pa yung iba. But before anything else, pwede ba nating ngitian, batiin yung sa kaliwat kanan natin at yung sa likod. Tumingin naman tayo sa likuran natin at batiin yung mga kapatid na ngayon lang natin nakasama ulit. Maaaring ngayon lang uli kayo nagkita. Yun. Noong last Sunday po, meron pa tayong bago, baka meron tayong nakalimutan na i-acknowledge. Meron pa tayong bisita? Wala naman. Buwisita. Hindi ho, wala akong bisita dito kasi lahat po ay naririto upang hanapin at sambahin ang mukha ng ating Panginoon. So again, nung last Sunday, pinag-usapan natin yung pong resurrection. Tama ba? Tanda na, di ba? Parang bilis talaga ng panahon na no? Parang Holy Week lang nung isang linggo, pero ang feeling mo parang kalan lang. Marapit na siguro talagang bumalik ang Panginoon. Kasi yung damdamin nung parang ang bilis ng panahon na hindi mo na papansin. Totoo ba yun? Agree ba kayo sa akin doon? Parang ang bilis ng panahon pero hindi mo na papansin. Ang feeling mo na parang hindi yan yung edad mo. Yung feeling mo na parang, ba't kaya nangonti na yung buhok ko? Pero parang kailan lang yun Ba't kaya namuti na yung buhok ko, hindi ko napansin? O kaya nagkakulubot na ako sa muka nang hindi ko napansin. Parang ang bilis ng Panginoon ng panahon dahil sa pagbabalik ng Panginoon. Basta ano sinasabi ni Pastor eh. So, kung nung last Sunday, pinag-usapan natin yung resurrection. Ngayong umaga ay medyo related yung pag-uusapan natin. Ano po? At ako'y naniniwala na mahalaga itong pag-usapan kasi marami hong tao ang ito'y isang nagiging question nila. In fact, kahit mga Kristiyano, naniniwala sila rito, pero mukhang hindi nila to kayang depensahan. Ayan. So ano Pastor, sinasabi mo? Ito po yung ating pag-uusapan ngayong, uy, ba't nagkaganon? Paul, lumabas. Kasi in-adjust. Ay, ganon? Bakit dito sa akin hindi? Bakit kaya? So, anyway, kung hindi nila adjust na lang natin. Title po natin is The Only Way to Heaven. Ayusin ulit. Yes, set ulit nila. Sige, sandali lang Ayan. The Only Way to Heaven. Yan yung ating pag-uusapan. Yan. Kapag pinag-usapan natin yung daan papunta sa langit, sino ang naiisip nyo? Siyempre, Kristiyano tayo si Jesus. But the question is, how can we defend it? Kaya mo bang depensahan sa iba na mga relihiyon ito? Paano kung nakausap mo ay isang Muslim na hindi sila naniniwala na si Kristo ang tanging daan? The word is tangi. The only way. Marami nagsasabi, iisa lang naman yan, diretso. Iba-iba man tayo relihiyon, pero iisa lang Diyos ang ating sinasamba. Somehow yung iba uma-agree, pero maraming hindi uma-agree doon. Hindi ba? Yung bang Mormons, yan din ba yung paniniwala nila? Yung bang Jehovah's Witnesses, yan din ba yung paniniwala nila? Yung bang Buddhism, ganyan din ang paniniwala? Yung bang ang dating daan o ang INC, yan din ba ang kanilang paniniwala? They don't believe in it. Iba-ibang relihiyon, iba-iba ang paniniwala kung ano ba talaga yung totoo. Kung si Kristo nga ba. In fact, merong mga kilalang mga preacher sa ibang bansa na may mga interview sa YouTube, mapapanood nyo pa yan, that they don't agree, they are not solved na si Jesus Christ lang ang daan papunta sa Diyos. Sabi nila, naniniwala sila na maaaring meron pang ibang daan.
Na maaaring kahit hindi ka kiniklaim na ikay Christian, kahit ibang relihiyon ka, you can still go to heaven. But if you ask evangelist, yung mga evangelist, hindi sila papayag ng ganun. Because dapat ako, yun din ang stand ko. I'm not saying na ako evangelist, pero may heart ako of evangelism. No, I really love to share and to preach about salvation. And dapat meron tayong firm stand and bold declaration that the only way to God the Father is through Jesus Christ. Amen? So, hindi pa ba okay? Ha? Kayo muna ang magseset. Saglit lang. So, babasahin muna natin doon sa ating text ay sa John 14. O, yan. Sabi diyan, do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Then Thomas said to him, nagtanong si Thomas na apostol kay Jesus, sabi niya, Lord, we do not know where you are going. So how can we know the way? Hindi nga namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman yung daan? And Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Pagpalain po ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. So yung passage po na to ay nangyari immediately. Pagkatapos po nung Last Supper, yung Last Supper ng Panginoon Jesucristo, kung saan ipiniprepare niya yung mga disciples doon sa kanyang nalalapit na kamatayan. Actually, hindi ba, nalalapit muna yung kanyang betrayal. Ano may betrayal? Ipagkakanulo siya ni Judas Iscariote, nakasakasama niya doon sa Last Supper. Isipin niyo yun. Yung sa mga disipulo, may Judas. Hindi Judas kasi yung pangalan. Kaya pag sinabing Judas, ano yon? Traidor, parang ganun ang tingin natin. Pero of course, hindi naman talaga yun na ibig sabihin. No? Kasi may mga pangalan dito, Jude. Si Jude. Andiyan ba si Jude? Judas yun eh. Pero meron din Jude na isa pa na, di ba? Na disciple. Now, yung tragedy na to, yung pangyayari na to na mahirap, that left the disciples troubled and confused. Troubled sila eh. Hindi sila mapakali at nakukonfuse sila. Anong mangyayari sa amin? Pag gumalis ka na, kasi sinasabi na ni Jesus eh, aalis ako, iiwanan ko kayo, pupunta ako dun sa Ama. Pero bago ako umalis, prepare ko muna yung inyong pupuntahan. Kaya nagtanong si Thomas, saan ka pupunta? Di namin alam ang daan. And yung response ng Panginoon ay response niya po iyon doon sa confusion ni Thomas. Kasi nagkaroon siya ng kaguluhan. Saan ba siya pupunta? At gusto niyang i-comfort yung kanyang disciple na distress eh. Di ba? Nai-stress tong mga disciples. Ano mangyayari sa amin, Lord, pag umalis ka? Kaya si Christ nagkaroon siya ng bold declaration. At ang sabi niya, and kinlaim niya na, I am the way to the Father. Ito po yung isa sa mga 7 bold declarations ni Jesus, yung the I am. I am, yung sinabi niya. 7 po yun. Pero isa lang po ito. At ito yung gusto nating bigyan ng pag-aaral ngayong umaga. Kinonfirm niya dito sa book of John na siya ang may authority nito. At in-identify niya sa kanyang mga disciples, ang kanyang sarili, kinonfirm niya, siya yung exclusive mediator, exclusive lang na sa tagapamagitan between God and man.
humanity. Kaya nga itong statement na to ay nagbibigay ng assurance sa mga disciple that despite His death, sinasabi niya na sa kabila ng kahit ako'y mamatay, I am preparing a place for you. Sabi niya sa mga disciples, and I'm leading you to eternal life. Bibigyan ko kayo nito. So ano yung gusto nating matutunan ngayong umaga patungkol po dito sa passage na ating binasa? The world may offer many roads, but only one leads to God. Jesus Christ, the way, the truth, and the life. So hindi natin pag-uusapan yung truth and life muna. Ang pag-usapan lang natin yung way. Bakit ba siya yung daan? Bakit ba siya yung sinasabi ng the only one that leads to God? Kaya nga, again, babalik ko lang yung tanong kanina, is Jesus really the only way to heaven? Si Jesus nga lang ba? Perhaps sasabihin ng iba, or majority sa atin, sasabihin, yes, Pastor, we totally agree. Pero ang tanong, kaya ba nating depensahan? How do you answer that question? How do you justify your faith? Kilala niyo ba si Billy Graham? Si Franklin Graham. Ayon, na anak. Popular evangelist po ito na anak ni Billy Graham. Si Franklin Graham. Alam niyo ba na siya po ay na-criticize sa Amerika ng sa isang show, talk show, interview sa kanya. For saying, dineclare niya kasi na ang mga Muslim, ganyan katapang tong evangelist. Sabi niya, ang mga Muslim hindi maliligtas. Considering na napakaraming Muslim sa buong mundo. Considering na ang Muslim, napaka-powerful nila. Pero ganun siya ka-bold. Ganyan po ang mga evangelist. They can boldly declare and proclaim na hindi kayo maliligtas maliban kay Kristo. Maliban kayo magsisi ng inyong mga kasalanan at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Well, in fact, yung bold statement niya ni Franklin Graham, ang nag-remove sa kanya, natanggal siya, alam niyo ba, speaker siya dapat ng National Day of Prayer Service. Saan? Doon sa Pentagon. During the time ni Barack Obama. But because of an interview sa national television, dineclare niya yan, si Obama, mukhang hindi siya Christian. Parang Muslim siya, ang alam ko. Alam niyo din ba na ang mga evangelicals sa Amerika, according sa isang newscaster, ito, pakita ko na sa inyo. Sinasabi ng Kathleen Parker, yun yung isang nag-interview sa kanya, kay columnist for the Washington Post. Sabi niya, evangelicals under 30 years old believe there are many ways to God. Not just through Jesus. 30 years old below. Doon sa US. Ganyan. Naniniwala sila na hindi lang si Jesus ang daan sa kaligtasan. And a survey, sabi niya, is showing that nearly two-thirds is around, ano ba yan? Mga 60, Brother Eli, mathematician natin, 63%? 60, galing oh, eksakto. Nakayo ko, kinukumpute na niya, 64% ng evangelicals under 35 years old believe that non-Christians can go to heaven. Kaya tatanungin ko yung kayo dyan, yung mga kabataan kaya, o lahat tayo rito, naniniwala ba kayo doon? Umaagri ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo, agree ba kayo na hindi lang si Jesus Christ ang daan papunta sa langit? Naniniwala ba kayo na maging ang ibang relihiyon ay pupunta sa langit? Perhaps sabihin natin, siguro, pwede. At yung iba nagdududa,
sa inyo. Now, lahat kayo maaari, mag-agree kayo dito sa akin. The message of salvation only through Christ has never been popular. Hindi yan popular. Pag dineclare mo yan, nag-a-attract ka, nag-o-open ka ng argumento. That's the truth. And today, sa panahon natin ngayon, yung mga tao na naniniwala na merong view sila ng ganito, ay humaharap sila with strong criticism. For what? For daring to say that Jesus Christ is the only way to God, the Father. Siya lang ang daan papunta sa langit. Nako, sigurado, maraming opposition dyan. And it's also true that among the many younger Christians in our time today, meron po tayong tinatawag na doctrinal concern on this particular point. Sa dami ng nababasa sa social media, dahil naka-open na ang internet, lahat ng mga information nandiyan na, mababasa nyo na yan, lahat yung pluralism, yung secularism, yung mga teachings ng Arminianism, yung mga Calvinism na tinatawag. Lahat ng klase ng all religions in the world po pwede mo nang ma-access. Mga kapatid, yan yung danger that even Christians nowadays ay parang hindi ganun kasolid ang kanilang faith pagdating dyan. So how do we answer if we are presented with this kind of questions? Sige nga, tingnan lang natin, paano sasagutin to? Do you believe that Jesus is the Son of God? Mukhang wala tayong problema rito. Lahat tayo sabihin natin, yes. Did Christ die on the cross and rise from the dead after 3 days? Mukhang yes din. Now, is Jesus the only way to salvation? Perhaps yung iba, yes yung iba. Teka muna. Perhaps, maybe, baka naman yung iba, yung ibang relihiyon ay maligtas din. Dahil God is merciful, dahil God is gracious, pwedeng yun ang ating argument, di ba? Hindi, makapangyarihan ng Panginoon. Yan ang naririnig natin even sa mga television na sinasabi ng ibang mga nagsusupport sa LGBTQ, di ba, LGBT, that they believe na sinasabi nila, no, God is merciful and gracious, that we know we love God, mahal kami ng Panginoon, and dahil sa kanyang pagiging mapagmahal, maliligtas din kami kahit kami ganito, kahit kami namumuhay ng ganito, and so on and so forth. You see? That's the thinking of the worldly. Yung mga mundong pananaw. So perhaps, one of the reasons bakit yung mga Kristiyano ay hindi komportable para i-claim yung ganyang klase ng faith. Kasi nga, exposed tayo sa napakaraming reliyon. Kapitbahay mo, kaibigan mo, classmate mo, office mate mo, yung iba dyan, iba relihiyon. May Muslim, may Buddhist, ano pa dyan, may INC, may ADD o MCGI, may Jehovah's Witness, may Mormons, may Sabadista, lahat na dyan eh. Di ba? Kasama mo yan sa trabaho, kapitbahay mo yan, yung iba yan, kaibigan mo, classmate mo sila. Yung iba dyan eh, katransaction mo, kumari mo, kumpare mo pa. So we work with many people from different backgrounds and religious preferences. So yung mga Kristiyano doon sa workplace o doon sa mga social settings, madalas ang feeling po nila o ang mode nila palagi ay nasa defensive mode. Pagdating sa religious matters, spiritual matters na pag-usapan, we are always on the defensive mode. Diba? Palagi tayo nakadepensa lang palagi. We are covering our belief, our faith. Hindi mo yan i-open. Basta ako, alam ko Christian ako. I don't care with other faith.
Huwag na natin pag-usapan yan, kaibigan. Huwag na tayong magtalo, kaibigan. Basta, ganyan ka na, ganito ako. Wala lang pakialaman. And we are settled with that. That's is one of the reasons bakit tayo nagiging, di ba, stagnant sa ating pagiging Kristiyano. Walang may gusto sa atin na maging mga, sabihin natin na mag-promote ng mga debate sa opisina, kaklase, sa mga kaibigan. Di ba, yung magkikita ka na lang kayo nitong isang tao na to, magdidebate kayo patungkol sa relihiyon. At wala ka nang ginawa sa buhay mo kundi paghandaan siya, at siya ganun din. Ako, meron ba kayong mga experience sa ganun? Na yung kaibigan mo, kakilala mo, kumare mo pa, kaopisina mo, pinaghahandaan ka palagi ng kanyang faith. O, ito, papakita niya. You see, ito yung mga talata ko. Na si Kristo, tao lang. Na si Kristo ay isang propeta lang. Na hindi lang si Kristo ang kaligtasan, na ang kaligtasan ay dito, sa ganito. Ganito ang paraan ng kaligtasan sa amin. Sumapi ka, sumama ka, pumasok ka. So, tayo paano? So, as we face the danger, yung danger ng, ano ba yun, nire-reduce natin yung religious differences, yung pagkakaiba ng mga reliyon, papunta doon sa all religions are equal approach. Alam niyo ba yun? Na parang nagsasabi, merong ganong approach. Hindi lahat naman ng relihiyon, pantay-pantay. And that the statement, all religions are equal, is not true. Iyan po yung gusto nating ipakita at ibahagi. Kapag sinabi ng mga tao o maraming tao, all religions are equal, para sa akin po, hindi po ito totoo. Bakit? Malamang yung tao nagsasabing ganon, hindi siya sigurado o hindi niya alam yung kanyang relihiyon mismo o yung ibang relihiyon. Wala siyang idea about them. That's why, para maging safe, sasabihin na niya, hindi, lahat naman ng relihiyon, pantay-pantay. Well, to some people, that may be true. But to true believers, that should not be the case. It should not be agreeable, mga kapatid. Subukan yung makipag-usap sa isang Muslim. Di ba? Makipag-usap ka sa kanila ng maganda, open discussion, maayos, balance, walang trash talking, walang opensa, basta a friendly discussion, you will find out na magkaiba yung pananampalataya nila sa atin. And if you go to a Buddhist and talk to them, you will find out also na iba rin yung Buddhism sa Muslim, sa Islam, at sa Christianity. In fact, sa Christianity nga lang, iba-iba na. Kaya nga ang daming sekta eh. But we all claim to be Christians. Di ba? Di ba? Lahat naman tayo naniniwala. Pag sinabing Christian, naniniwala kay Kristo. Kahit sabihin na iba-iba pa yung paniniwala natin kung sino si Kristo. And so the same is true sa lahat ng followers ng Judaism, Hinduism, and so on and so forth. So napakadaling sabihin na all roads go to heaven or lead to heaven, all roads. Madaling sabihin nyo kung hindi mo pinag-aralan yung ibang relihiyon. Kung wala kang idea about the other faith. Sabi, hindi, okay lang yun. Lahat naman ng relihiyon, papunta doon yan sa Diyos. Kasi wala kang alam sa kanila. Hindi mo man lang ni-research o nagka-idea about Islam, about Hinduism,
about Buddhism. Kaya po pwede mong sabihin na all roads lead to heaven. So, but what we need is an accurate road map. Iyon ang kailangan ng tao, ng Kristiyano. Accurate yung road map natin that tells which road leads to heaven. Hindi po pwedeng lahat ng kalsada papunta sa isang direction lang. Hello? Hindi yun, hindi po pwede. Magkakamali yung iba. In fact, pag dumaan ka dyan sa, ano ba to? Sandoval, di ba? Pag sinabi ba natin, lahat ng papunta dito sa side na ito ay pupunta ng Taytay. Is that true? Hindi. Isa lang yung way na yan, pero maraming paraan niya papunta sa Taytay, at yung iba po pwedeng kumanan, pupunta ka dito sa C6, pupunta ka doon sa Taguig, pupunta ka doon, o kung kakaliwa ka, pupunta ka sa Cainta. So that's what I'm saying, mga kapatid. So we should find that road. At kapag yung road na ito'y sinundan mo, mga kapatid, you will end up to the right place. Yun yung makita mo. Sino ba yung road na yan? Ano ba yung way na yan that leads to the true one God? And that's Jesus. Siya yung nagsasabi. Iyon ang sinasabi ng Panginoon. Now, what the Scripture says about this? Ano ba tanungin nga natin ang Biblia. Kasi pag sinabing Biblia, panuntunan. So, yan yung daan. Papunta sa Diyos, sa totoong Diyos. Kung ikaw ay isang Bible-believing na tao, tanungin natin, ano ba yung dapat kong paniwalaan? That's the problem with many Christians today. They have the Bible that they don't read the Bible. They don't know what is in the Bible. Diba? Nagbabasa ba kayong Biblia? Pastor, tapong gagalit na. Nagbabasa ba tayong Biblia? Ayan, malambot na yun, ha? Yes, nagbabasa. May naiintindihan ba kayo sa pagbabasa sa Biblia? Yes, dapat. Iyon po yung dapat. Nagbabasa ka ng Biblia at hindi ka lang nagbabasa, natututo ka sa iyong binabasa. Na-educate ka sa iyong binabasa. Yung kaninang passage, si Jesus mismo nagsabi, I am the way. Huwag na muna natin isama yung the truth and the life. And then, sinudlungan pa niya, dinugtungan pa niya, no one comes to the Father except through me. So, ito'y exclusive claim. What do we mean by exclusive claim? Siya lang ang nagsabi no, nagkiklaim, ako lang ang daan. Bah, matindi yun. At ako lang ang nag-iisang paraan o daan para makapunta. Walang makakapunta sa Ama maliban sa akin. Meaning, without Christ, apart from Christ, there is no way to go to the Father in heaven. Kaya pag nag-decide ang tao, kay Jesus na ako, then, mga kapatid, you have God. Si Jesus na ang aking paniniwalaan. Si Jesus na ang susundin ko. Then, sa'yo na ang Diyos. Natagpuan mo ang Diyos. Pero pag hindi si Jesus ang tinanggap mo, then, you cannot find God. God has no plan B. Walang plan B ang Diyos. Meron lang siyang plan A. Only plan. And that's the plan of God. Through His beloved Son. Hindi niyo napansin kung gaano ka-personal tong statement ni Jesus? Hindi tayo na-save sa pamamagitan ng relihiyon o sa pamamagitan ng iglesia.
But by Jesus Himself, kinlaim niya siya lang. Hindi niya sinabing, I know the way. But rather, He says, I am the way. That except through me, you cannot go to God, the Father. Hindi kayo makakapunta sa Ama maliban sa akin. Wala ka na ibang dadaanan pa. Kahit na sinong santo, hindi ka makakapunta doon. Kahit na pumunta ka pa doon sa Nazareno, hindi ka makakapunta sa Ama. Eh, Pastor, bakit ang dami-dami pumupunta doon? That's blind faith. Because yung Nazareno na yun, sino ba yung Nazareno? Si Christ yun, di ba? Sabi na, hindi, si Christ din naman yun. No, 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 no. Hindi si Christ yun. Hindi yun ang totoong Kristo ng Biblia. Gawa lang ng tao yun. That's why you cannot punas-punas, krus-krus, hagis-hagis ng pamunas, pupunas mo siya, tatago mo yon, yung pinagpunasan, yung hawak-hawak sa lubid, tatago mo yung lubid, lalagay mo sa tubig, gagawin mong gamot. No. That's not the way of God. That's the way of man. Paraan ng tao ito, mga kapatid. Hindi yan ang paraan ng Diyos. Just imagine, sabi ko ano nakaraan, just imagine, yung sinasamba ng tao, hindi daw nila sinasamba. Hindi ba sinasamba yung pinupunasan mo, pumipila ka sa init ng araw? Di ba, yung iba hinihimatay, niluluhuran, pinupunasan, hinahawakan ng kamay, hinahalikan. That's worship. And then, kiklaim natin, hindi, dinidisclaim yun. Hindi naman namin sinasamba yun. Hindi po pinakikita doon. Sapagkat ang totoong Jesus ay nandoon sa langit. At ang totoong Jesus ay nararamdaman ng tao. At ang kanyang spirito ay nananahan sa bawat isa. So why go to that santo? So what can you say about, sino ba yung totoo dyan? Kasi meron doon sa Quiapo, meron dito sa Pasig, meron doon sa Cainta, tapos sabay-sabay ipaparada. Sino ba talaga dito? Yung tunay. Pwede ba dito ako manalangin? Hindi na ako pupunta sa Quiapo, dito na lang ako. Pwede ba yun? Kasi ang dami palang daan, hindi lang isa. Sasabihin nila, hindi, iyan din yung pastor. Kung iyan yun, bakit kinakailangan pumunta ka pa doon? Hello? So again, this is what the scripture says. Hindi nagbigay ang Diyos ng formula para sundin natin. Instead, tinatawag niya ang tao na sumunod sa Kanya personally. Because He Himself is the way that leads to the truth, that leads to a life with God, the Father in heaven. Now, what else? Sabi ng Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Sino nagsasalita dyan? Si Peter. Si Apostle Peter, nag-declare siya, very bold. Diniklara niya yan saan? Sa harap ng mga Sanhedrin, sa Jerusalem. Sabi niya, salvation comes exclusively through Jesus' name only. Pero sino ba yon? Nag-preach nga siya doon, di ba? Kaya siya hinuli. Sabi niya, yan yung hinuli nyo, yan yung pinapatay nyo, yan nireject nyo. At iyan din ang nagpagaling dito sa tao na to, kasi nagpagaling siya nung crippled beggar na dinadala dun sa templo, sa gate ng templo. Sabi niya, nanghihingi siya, pahingi naman ng kahit na anong limos. Sabi nila, sabi ni Peter, tsaka sino ba yung isang disciple na kasama niya dun? Sabi niya, wala akong pera kahit ano, gold or silver. Pero kung anong meron ako, anong meron ako, sabi niya, yun ang ibibigay ko sa iyo. And in the name of Jesus of Nazareth, sabi niya, walk, stand up and walk. Wow, instantly gumaling. And because of that, hinuli siya. But kahit hinuli siya, nangaral pa rin siya. Sinabi niya na si Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, na tumubos sa atin, na nireject nyo,
at ipinapako nyo, pero siyang tumubos sa atin. At ngayon, siya yung nagpapagaling sa lahat ng may sakit. Hallelujah. So yun yung word ni Peter. Now, puntahan naman natin si Paul. Sabi naman ni Paul sa 1 Corinthians 3:11, "For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ." O see? Tandaan niyo po, lahat ng mga verses na yan, tatlo, marami pa na pagpapatunay. Mauubos yung oras natin kung ipapakita ko lahat ng mga passages na nagpapakita na si Jesus Christ lang ang daan sa Ama. Ito pong lahat ng claim na to ay conclusive. Ano ibig sabihin ng conclusive? Sigurado. Confident na confident sila nang sinabi nila ito. And that proves that there is no other way. Walang ibang daan, walang ibang paraan, walang ibang pangalan, and no other foundation is available other than Christ Jesus our Lord. And finally, consider this. Sulat kay Timothy. Sabi ni Paul, there is one God and one mediator between God and man. The man, Christ Jesus. Kaya emphasis siya dyan, the man. Bakit? Kaya yung sinasabi ng iba dyan, na mga nagpapatunay na si Kristo ay tao. Ayan o, sinabi ni, tagapamagitan pero tao. Hindi nila alam. Ang konteksto nito ay pinapakita ni Pablo, ni Pablo sa Corinto, sa church. Ipinapakita lang niya na si Kristo ay 100% na naging tao. But at the same time, siya ay 100% din Diyos. Dahil siya yung kinakailangang tumubos sa ating mga kasalanan. Dahil ang kasalanan, yun na nagpa-separate sa mga tao, sa Diyos, mga kapatid. Kahit kailangan natin ng tagapamagitan para ibalik yung relasyon na nawala dahil sa kasalanan. Kasi nagkaroon ng gap. Yung kasalanan, napakalaki ng gap na yun ng ginawa ng kasalanan sa Diyos. Wala naman sino man tao na po pwedeng tumubos kasi nga, there is no one righteous. Di ba? Sabi ng Bible, walang sino mang matuwid sa atin. Kailangan matuwid. Walang kasalanan yung tutubos. Kasi yun ang requirement ng Diyos. Kaya nang makita ng Diyos, wala naman mula kay Abraham, kay Moses, kay David, walang sino man ang hindi nagkasala. So walang qualified para maging handog na tutubos. So they decided, okay, kung wala, tayo ang gagawa. That's the only plan. Bababa, kaanak, at ikaw ay magkakatawan tao. That's why, nung si Mary, hihiramin muna namin, sabi ng angel, hihiramin muna, Mary, ang iyong womb. At ang dadalin mo ay hindi gawa ng tao, kung hindi gawa ng Diyos. That's why even Mary was saved by the blood of Christ. Yes. So no use pa, ba't pupunta ka pa kay Mary? You can go directly to Christ. Diba? So what's the point? We are not against dun sa kanilang paggalang kay Maria bilang nanay ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Matandaan natin, yun ay temporary lang. Yun ay paraan lang ng Diyos para mangyari yung nasusulat. Na yung siya'y magkakatawang tao, hindi siya tao, kung hindi nagkatawang tao. That's very different. And that's the only way of God. Para mangyari yung tutubos, yung tatagas na dugo ay malinis na ko-cover niya ang lahat ng kasalanan ng buong katauhan. So Jesus is the only way that could bridge that gap from that sin. And by His death, He paid our sins, di ba?
And He bridged the gap that separates us from God. Yun yung binridge niya. And by His resurrection, pinrove niya that He is the Son of God. Nung siya'y nabuhay maguli, sabi nga, He is the first fruit. Siya yung kauna-unahan. That's why kung hindi siya nabuhay, yun nga tinuro natin last Sunday, na kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Yesus, then wala tayong pag-asa. Di walang katotohanan ng lahat ng ating ginagawa. Walang saysay. At dahil siya ay muling nabuhay, mga kapatid, iyon ang ating tagumpay na tayo ay merong buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang, nai-experience na natin yon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So therefore, no other mediator is necessary. Hindi na kailangan ng kahit na sinong mediator. Hindi mo na kinakailangan pumunta pa kay Saint ganito. Sino ba yun? Saint Judas? Saint Jude. Di ba? Pag kinakailangan mo ng ganito, pupunta ka dito sa santo na to, doon ka maglaalay ng bulaklak, doon ka mananalangin. Hindi na. Si Jesus lang yan. Hindi ba? Ang Panginoong Yesus lang yan lahat, mga kapatid. No other mediator is possible. Not Muhammad, not Buddha, not Manalo, not Joseph Smith, or anyone, but only Christ Jesus. The perfect Son of God is the only one who could offer Himself for our sins. Ginawa niya ang hindi nagawa ng kahit na sinong religious leaders. Kaya nga may joke nga dyan tawagin mo nga kung sino yung Diyos mo. Lulundag. Habang siya lumulundag na, di ba yung isa lumundag. Sige, tawagin mo nung malalaglag na siya. Dasal siya, ala. Muhammad. Patay. Naman yung isa yung Buddhist, tumalon ulit. Buddha. Patay pa rin. O yung isa, yung Hindu. Sino ba ang Diyos ng Hindu? Sino? Basta kahit na sino, may tumalon ulit lahat ng relihiyon. Patay lahat. Ano yung Kristiyano na? Ako na. Tayo lang talaga. Tumalon siya. Nung una, dududa pa siya. Tumalon siya. Jesus. Malapit na Jesus. Buddha. Mahina ang faith, sabi nila. Now, let's proceed. The real issue is not our emotions or our preferences, but the truth. Ano ibig sabihin ko rito? Yung issue talaga ay yung katotohanan. Ano ba talaga yung katotohanan? Dapat yung sinasabi po, meron tayong pruweba. Hindi naman na-issue yung emotion mo o yung preference mo. Hindi, ang preference ko, yung ibang relihiyon nila, sabihin, hindi, dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Yan ang kasabihan ng iba. Now, tandaan nyo, sincerity in religion or in religious matters is never enough. Hindi ko mo sincere ka, meaning tama ka. You agree? We can be all sincere, but we can also be sincerely wrong. Hello? Totoo yun. Sige nga, sabihin mo iba, sincerely, iinom tayo ng lason. Sincere tayong lahat, iinom tayong lason. Ano kaya ang mangyayari sa inyo? Sincerely, mamamatay din tayong lahat. That's my point, mga kapatid. Believing the wrong thing does not make it right. Diba? Yung naniwala ka sa mali, hindi ka nun magiging tama. Pinaniniwalaan mo yung mali, hindi yung tama. Hindi ibig sabihin nun na sinabi natin na, hindi, pinanganak na akong ganito, maliit pa ako, malambot na ako, o matigas na ako. Paniwalaan ko na to. No. Hindi nagsasabi sa iyo yun ang pagiging tama. Because ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae lang.
Hindi sabihin na hindi, magmamahalan naman kami. Kahit pareho kami ng gender. Di ba? Because love is all equal. And love is blind. Bulag nga eh. And that love can be true. But sincerely wrong, mga kapatid. Now, so how should we share Jesus is the only way? Punta na tayo dito. Alam nyo, ang problema po ay hindi yung pinaniniwalaan natin. Hindi yun ang problema eh. O kung ano yung sinasabi ng Biblia, tinuturo ng Biblia. We always believe that Jesus is the only way to heaven or to the Father. Kaya nga lang, dahil sa panahon ngayon, na kabi-kabila lahat ng mga relihiyon na may background na iba-ibang relihiyon, nakakasalamuhan natin. So how do we explain what we believe in a way na mauunawaan nila? Or have we tried to explain our faith to someone who is of different religion than ours? Ibig sabihin, sinasubukan nyo na ba na i-share ang Christianity sa ibang tao na iba ang pananampalataya? Nasubukan nyo na ba? Nakapag-share na ba kayo sa isang Muslim, sa isang Buddhist, sa isang iba relihiyon? I hope so. Kasi kung hindi mo pa nararanasan, I think it's high time for you to express your faith, to be bold of what you believe, mga kapatid. Don't be afraid to start a conversation. Especially pag alam mo na iba yung relihiyon niya. Huwag tayong matakot, mga kapatid. That's one of the reasons na hindi tayo makapag-share. Natatakot tayo. Malelabelan tayo na, mga Kristiyano, di ba, ibo-born again ka nila. Well, somehow, that's true. Totoo naman yun kasi yung intention natin to share to them because we love that person, because we care for them, because we know that God loves them as well, as God loves us. Kung paano tayo minahal ng Diyos, mahal din niya yung ibang tao. At ayaw ng Panginoon na merong mapunta sa impyerno. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. At paano maliligtas kung walang nangangaral? Paano nila maririnig ang isang bagay kung walang magsasabi sa kanila? So lahat tayo ay may responsibility to share Jesus Christ to them. Mga kapatid. So, paano tayo magiging makakapag-share sa kanila? Mahalaga maging kaibigan natin ng mga ito. So, bibigyan ko po kayo ng konting mga pananaw. Tingnan niyo po ito. So, we should practice kapag tayo mag-share ng Word of God o makikipag-usap muna. Huwag niyo agad intentionin na i-share agad yung gospel sa ibang tao. Especially pag iba yung pananampalataya nila. Ito yung practice natin. Practice to close your mouth, open your ears, and listen intently. And let God lead the conversation. Yung nakapula, parang laro lang yan eh. Close, open, listen. Yun lang yan. Close, open, listen. So remember that. Pag mag-share ka ng Word of God. Problema sa ating mga Kristiyano, ang gusto natin, tayo yung laging nagsasalita. Hello? As if wala kang karapatang magsalita. Ako lang. Hindi ba nakakainis yung kung minsan? Kahit sa mga grupo nyo, sa ministry, sa mga groupings, iisa lang yung mahilig mag-dominate. O sabi na, kaya dapat, pag ikaw ay leader, ikaw yung facilitator, dapat magaling kang mag-cut. Sis, okay na muna na, mamaya naman. Kasi meron mga tao, nagsasalita pa lang isa, sisingit na naman yung isa. Kukwento, meron na naman siyang gusto ipasok. Sometimes ganon tayo. At kung minsan hindi nagiging maganda ang resulta. So pray as you listen, habang ikaw nangikinig. Makinig lang muna tayo. Close your mouth, open our ears, and listen. And pray as you listen. Pray in the Holy Spirit so that God
or the Holy Spirit may open a door for you. Sigurado, pag ikay nananalangin, mingi ka ng wisdom sa Lord, and God will give you the opportunity for the right time. Yun yung open door para ikaw ay mag-share ng Word of God sa Kanya. Maniwala kayo sa akin, I experienced that many, many times. Listen and learn from God. Ask question. Seek understanding. Maghanap kayo ng isang bagay na parang common denominator sa inyo or common ground sa inyo. Pag Muslim, huwag niyo munang pag-usapan si Christ. Huwag mo munang i-present sa kanya. Pag-usapan niyo si Abraham. Hoy, Abraham is our father and just like yours. Katulad mo yan. Diba? Sa Buddhism, huwag niyo na pag-usapan si Buddha o si Christ. Pag-usapan niyo muna yung magagandang bagay. Paggawa ng mabuti. Sa iba din, ganun. We are not compromising our Christianity by showing kindness to members or followers of other religions. Hindi natin kino-compromise yun, mga kapatid. Kapag tayo ay natututo tayo makinig sa ibang relihiyon, yung mga tao, it's all right. Kasi ang tendency natin, ayaw natin makinig sa kanila, at ang tendency natin, dapat kayo yung makinig sa akin. Hello? Pag ganun ang usapan, wala pong mangyayari. So show ourselves friendly. And God will open doors for us that we could never open on our own. And that's true. So, paano nga ba? O, ito, bigyan natin ng puntos. Be grounded with the Word of God. Ito po yung isa. We have to think about the challenges of sharing Christ, di ba? Sa panahon na ito. At ito yung mga practical. Make sure that you know what you believe. Ayan. Don't just read the Bible. Study it. Learn it. Yung iba sa atin, ang tatanda ng mga born again. Masakit mang marinig, but that's the reality. Hanggang ngayon, wala pang memorized na verse o passage sa Bible. Mag-roll call tayo. Let's start sa mga estudyante. Ilan ang memory verse mong alam? Sino ba yung mga estudyante dyan? Nagbibilang yung isa. Ikaw, Gab, ilan ang memorize mo? 3 lang? Ikaw, Iya, ilan ang memorize mo? Wala? Marami daw, marami. Hindi, nakamas kasi. Ikaw, Pia, ilan? Nagbibilang. Siguro madami. Siyempre, alam nila, tuturo itong mga Sunday schoolers. Pumunta tayo sa medyo matanda-tanda. Sabi ng iba, Pastor, wag ako tawagin mo. Tanungin lang natin, sige nga, sa inyo mga kabataan dito, meron ba kayong memory verse na alam? Nagtinginan sila. Ikaw ilan? Ikaw muna. Sabay na tayo. Sa mga seniors, ilan ang memory verse mong alam? Nagtatanungan niyo mo. Wala na. Basta for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. Kulang pa. Mga kapatid, study. That's the problem. Hindi tayo grounded sa Word of God. You see? Simple lang eh. So how can you make a discussion? Wala pang argument Discussion lang muna sa isang non-believer. Paano ka makikipag-discussion? Wala kang alam na verse. Wala kang alam na passage. Well, it's good now na meron kang cellphone, na may Bible apps, na may data, na anytime you can chat, you can go to ChatGPT or ask Google. Ano nga ba yun? That's good. Pero dapat ready ka palagi. But how kung walang internet doon? O basta just merely discussion lang. Sa isang kasamaan sa trabaho na biglang lumapit sa iyo at nakipagkwentuhan,
Mga kapatid, that's the problem with us now. 1 Peter 3:5 says that we must be ready as always. In season or out of season, di ba? Be ready for what you believe. Dapat kung ano yung pananampalataya mo, alam mo. At bakit ka naniniwala dito at pinapanampalatayanan mo to? Naniniwala ka ba na si Kristo lang ang daan? Yes, but how can you justify that? How can you defend that claim na si Jesus Christ lang? Sabi nila, hindi naman si Jesus papakitaan kita. And because lack of knowledge ka, oo nga, talo ako. Sige, dyan ako sa inyo. Ganyan ang nangyayari kapag ikaw walang knowledge about what you believe. Especially on spiritual matters. Now, what else? Be bold on our faith with a smile on your face. Dapat bold ka, pero hindi ka nakikipag-away palagi. Pwede mo i-share yung faith natin sa iba, and yet, dapat palaging may smile. Hindi parang lagi ka nakikipag-argumento pag may narinig kang, mali yan. Mali yan, sabi ng mali yan sa'yo at makikipagtalo ka na. Sige nga, naglalatag ng mga talata. Hindi, mali yan. Sabi ni pastor, mali ka. Puro ganun ka lang, puro galit, dinaan sa galit. Hindi. Dapat po, bold ka, pero at the same time, kasi pagka, di ba, tingnan niyo ito sabi sa Biblia, sa Proverbs, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kapag isang tao magandang magsalita, palaging may smile, magiging maayos. Kahit sa mag-asawa, di ba? Pag nag-uusap kayo, sinagot ka ng pabalang, wala na yon. Wala nang patutunguhan yun. Kahit sa mga anak mo, pag yung mga bata, sinagot ka ng pabalang, di ba? Minsan magtatanong ka lang, may mga sagot silang pabalang agad, mataas pa ang boses sa'yo. Di ba nakakainis yun? So, sinabi ng Biblia, a gentle answer turns away wrath. Kahit mataas ang boses sa isang tao, pag sumagot ka ng maayos, malumanay, hindi ka pagalit, mawawala yung galit. But a harsh word stirs up anger. Lalo na. A calm, polite response can take a great deal of tension out of an argument. Last, understand that there is a great spiritual hunger in the world. Tandaan po natin yan. Iyan ang reason bakit ang Islam ang fastest growing religion. Bakit hindi Christianity? Bakit Islam? Ba't mas maraming Muslim ang dumadami? Kasi sa atin, ang konti-konti natin, tingnan, may mga bakante pa yung iba. Sa kanila, nagpunong-puno doon sa kanilang templo. Ilang beses silang nananalangin doon. Sabay-sabay. Ang ingay-ingay, di ba? Meron pa silang mga loudspeakers. Yes. Kasi may hunger. Ginawa ng Diyos ang tao na merong vacuum. Hinahanap niyan palagi ang Diyos. Hindi makukumpleto ang isang tao. Hahanap at hahanap yan. Kapag ang tao, ang nahanap niya ay yung mali, kaawa-awa. Kasi doon na siya mananampalataya. Doon na siya mananatili. Unless otherwise, may mga tao na lalapit, nagagamitin ng Diyos, na nagpe-pray sa kanila para sila'y mabuksan doon sa kanilang spiritual blindness. And that's the only time. And so as we end, mga kapatid, tandaan natin, maraming road ang ino-offer ng mundo. But only one leads to God, Jesus Christ, the way, the truth, and the life. And we, as believers, should not, tandaan nyo na, should not be settled. Dapat hindi tayo settled dyan lang na ganun lang. We must be ready to defend our faith. So anong dapat mong gawin? Yun nga kanina sinabi ko. Study your Bible. Learn your faith that you may stand and be bold to proclaim what we believe. Ito paniniwala namin, ito pananampalataya namin.
Dapat meron tayong pandepensa. Hindi po pwedeng, tatanong ko kay pastor, babalikan kita next week. I-chat ko muna yung pastor namin. Hindi, siya iaharap ko ka sa iyo. Ang bihira. Nung araw, oras na yun, yung nakailangan ng sagot ng tao eh. Di ba? Yan po. Kasi nakakagulat kung minsan, there are some Christians, matatagal na, that they don't even believe na sila ay ligtas na. Merong iba naniniwala pa, pag kahit Kristiyano na matagal, pag nagkasala ka, mawawala kaligtasan. No. Hindi ganoon ang Panginoon. Unless otherwise, sinadya mo talaga na umalis. At yung kasalanan na tinatawag nating blasphemy. Ang ibig sabihin ng tinatakwil mo na ang Diyos. That's the only sin na walang kapatawaran sa Diyos. At lahat tayo ay may kahinaan, may kasalanan. So we must believe in that. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumaya, tayo mananalangin. Tayo magkakaroon ng groupings after this. Hallelujah. Let's pray. Tayo po yumuko at pumikit manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Sa pribilehiyo na binigay mo sa amin, marinig ang iyong mensahe. Especially in this area. Na si Jesus Christ lamang ang daan patungo sa Ama. Marami mang ino-offer ang mundo, marami mang mga nakikita kaming paraan pa. Yung iba nagsasabi na lahat ng daan ay papunta rin sa langit. Pero alam namin na yun ay mali. At sapagat ang sinasabi ng iyong salita, ng iyong banal na salita, nang siyang aming panuntunan sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan, ay walang ibang daan kung hindi si Jesucristo na aming Panginoon na tagapagligtas. Na siya rin ang katotohanan at ang buhay. Tulungan niyo po kami, Lord, na mas lumalim pa sa pag-aaral na ito. Tulungan mo po kami na mas marami pa kaming makaunawaan. Tanggalin po yung katamaran sa amin. Kung hindi yung hunger from your word, O God, by the power of the Spirit na nasa sa amin, magkaroon kami ng gutom sa iyong salita na pag-aralan ito at basahin, unawain, upang maitanim sa aming mga puso at isipan. Marami pong salamat, Lord. Salamat po. Ito pong aming dalangin in Jesus' name. Amen.